Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Huwebes, which is araw ng kalayaan. So disclaimer para sa inyo dahil araw ng kalayaan ngayon. Ayan, pakibasa na lang mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw. At syempre, grabe yung nangyari sa atin, no? Medyo nag-correction agad yung ating market after ng kagabing CPI. Pero tandaan nyo meron pa tayong PPI mamayang 8:30 PM. 8:30 PM baka gumalaw din ulit ang ating market. Tas bukas din ulit ng 10 PM. Meron tayong mga events diyan na mangyayari sa crypto, mga kapatid. So kaya ang ating day ngayon sa ating crypto bubble medyo pula lang naman. Puro single digit lang naman yung ating mga negative dito. Pero pag tinignan mo sa hour, parang nag-uumpisa na ulit silang umahon sa putikan. Ayan, no? So, bago tayo mag-update, mga idol, alam nyo na, palike muna ng ating video. Siyempre, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news and updates, no? News and updates lang tayo. Wala tayo ditong pinopromote na something or kung ano man. Nagbabalita lang tayo ng mga tungkol sa crypto. Everyday yan, mga kapatid, no? So, subscribe na kayo sa ating mga channel, no? Isang channel lang pala. Channel lang pala, hindi mga channel. So, ayan. So, ayan. Punta na tayo dito. Siyempre, umpisahan na natin. Grabe agad, no? Dahil nga nangyari yung CPI kagabi, sabi dito ni Trump, CPI just out, no? Great numbers. Sabi niya, pare, great numbers, Fed should lower 1 full point, sabi niya, no? 1 full percent would pay much less interest on debt coming due. So important, no? Ito sabi ko nga sa inyo, 'di ba, always, yung mga nangyayari dito is makakaapekto sa sasabihin ni Jerome Powell sa Thursday. So, pwede siyang dahil nga sabihin na natin nga lahat ng mga nangyari dito, ang desisyon niya dapat mag-cut ng rate, pwede 'yun. 'Di ba? So, negative in a way, pero isa siyang reason para mag-cut ng rate si Jerome Powell. Ngayon, pag ganun din yung nangyari dito, naku, mukhang binibigyan siya talaga ng maraming reason para i-cut yung rate. Ganun yung mangyari. Pag nag-cut kasi ng rate, good news yan in short term. Pero long term, hindi. Di ba? Ay, hindi. Tama, good news pala yun pag nag-cut pala ng rate. Yung inflation pala yung yung bad. No, sa long term, no? So ayan, na goods yan pag nag-cut siya, mga kapatid. So ayan, sabi niya dito, napaka-importante daw niyan, no? 1% yan yung gusto niyang i-cut, no? Sa isa ni gustong i-cut ni Trump. Sabi niya, no? Ngayon, kapag hindi pinagbigyan niya si Trump, nako, I don't know na lang talaga, babanatan na ni Trump yan. Let's go. Sabi dito ni Sutoy, I'm open to reconcile. Ito, maganda to. Ibig sabihin, bati na po. No, pwede na magbati yung dalawa. Magbabatian na sila, no? Si Trump at si Elon Musk. Sabi dito, I'm open to reconciling with Elon after seeing his latest post. Elon knows I love him. I kiss him in the cheek. JD knows too. JD knows this too, sabi, no? I give the best and biggest reconciliation. Everyone know this, no? So, alam niyo na yan. Nasabi ko nga sa inyo siguro hindi drama, pero parang sabi nga natin the last thing Trump needs is awayin si Elon Musk. Lalo na ngayon na maraming nangyayari globally, no? Around the world, medyo nagkakaroon ng kaguluhan, mga kapatid. Alam niyo naman, no? Sobrang dami na naglalaban ngayon, hindi lang nababalita sa Pilipinas. So, kailangan na nating maghanda, no? No, pero ito, good news to. Dahil magiging tropa na ulit, no? Balik na ulit ang pagkakaibigan, no? Ang ni Trump at ni Elon Musk. Ito yung sinasabi ko. Sabi dito, the US is on high alert in anticipation of a potential Israeli strike on Iran. No, hindi ito nababalita sa atin Pero mabigat 'yan pag ito kasi pag tuloy-tuloy to,
baka maapektuhan ng lahat, no? Lalo na ang buong mundo. So ayun yung sinabi. Ngayon, nag-post ngayon yung Republic of Iran. Grabe, nakalagay dito, "We are ready." Oh my God, di ba? Kaya nga sabi dito ni Financial to, ready for what, no? Gera na ba to? Gera na ba? Sabi ni Smaglas, gera na. O tara, gera na. Oh. Nakakatakot to mga idol, no? Sabi dito ni Inside Paper, sabi ni Trump, President Trump on Iran, they o yung US personnel in the Middle East, no, yung mga tao ni Trump sa Middle East, they are being moved out. Sabi, it could be a dangerous place. We'll see what happens. Iran cannot have a nuclear weapon. We won't allow it. Sabi ni Trump. Nako, babalik na naman tayo sa dati. Kaya nga sabi ko, the last thing Trump needs is awain si Elon dahil makakatulong sa kanya yan kung kailangan niya ng matitinding minds o matitinding person sa tabi niya, no? Na magbibigay ng malulupit na tulong sa kanya. Oh. So, ang lupit nito, nako, nakakatakot 'to, mga kapatid. Anong dapat natin gawin diyan? Baka biglang bumagsak yung market. Pag nagkatuloy-tuloy ito, no? Pero hindi naman siguro. Alam nyo, sa akin ang pinaka may sense sa akin na biglang magbo-bull market kapag sobrang negative na yung nangyayari sa mundo. Ganun lahat nangyayari, ganun yun eh. Kapag tignan niyo yung mga nakaraang cycle, ganun yung nag-i-start ng bull market, yung puro bad news. Kasi ngayon puro good news eh, nakakapagtaka eh. No? May nagsabi din, tapos na kasi yung bad news, Jeblo, nung mga nakaraan pa yun. So ngayon good news na. Pwede naman yun. Kaya lang kasi parang hindi pa ganun ka bad news yung mga naano ko ng mga nakaraan. Alam nyo ba dati nung bago yung last bull market na lang. Bago mag bull market, nangyari yung COVID eh. Lockdown lahat oh. Parang nawala ng buhay yung mundo nun eh. Di ba? Tapos biglang humataw yung market, bang! Lumipad. Bull market. Di ba? So ngayon wala pang mga ganong event eh, yung talagang iisipin. Hindi ko naman sinasabing sana matuloy itong nangyayari na to pero wag naman sana. Kaya lang parang ngayon lang yung may sense kapag yung biglang lilipad yung market dahil dun sa mga ganong event. Di ba? So, hindi natin alam yan. Pero sana nga makatulong si Jerome Powell sa announcement niya sa FOMC sa Thursday. Thursday ba yun o Friday? Thursday, no, para lumipad na yung market, no? So ito si Satoshi Nakamoto. Para to sa mga Pi community. So mag-start na tayo sa crypto, no? So bago tayo mag-start sa crypto news, sa mga wala pang crypto exchange diyan na gustong swertehin, no? At maging gumaling tansya. Andyan yung link natin ng BitGet, no, sa description, mga idol. So ito sabi ni Satoshi Nakamoto dito, na nag-post siya yun, meron siyang 93,000. Para to sa mga Pi Network community, no. Yung HTX kasi, yung HTX Global, no, na alam ko crypto exchange ata ito eh. Trade crypto, ayan, no, ayan, yung HTX, medyo sikat din yan. Sabi dito, open call to HTX Global in recent weeks. Na? In recent weeks, HTX Global has been consistently sharing creative visual that feature symbol from Pi Network community. Kasi kung titignan mo yan, yung mga pinopost ng HTX, may Pi dyan, may Pi dyan. No? Hindi naman nakalist yung Pi Network sa kanila eh. Di ba? So, sabi dito, however, none of these posts include any clarification regarding a possible listing of Pi. So, parang pinapakita lang nila na, may Pi, naglalagay sila ng mga Pi dyan, no? Sa mga post nila. Pero hindi naman nakalist din yung Pi. So, wala namang sinasabing clarification na inilist na nila yung Pi. So, parang yung mga community, ano pa naman nangyayari? Ikala ko ba ganito, ganyan? So, sabi dito, naturally, the community is confused. Tama nga naman, no? Are these posts just for engagement, part of campaign, or hints
toward a future listing. So ayun, tinatanong na ngayon ng mga community, ano ba? I-list mo ba o hindi? Pinapakagat mo lang kami, ini-engage mo lang kami dahil pag may pay dyan, syempre, matutuwa kami, ipopost namin yung mga post nyo, i-repost namin or something. Sabi dito, let's be clear, the pie community is not to be underestimated. We respectfully ask, please make an official statement. Together, let's ask, sabi, no? What exactly are you trying to tell to the pie community? No? Para sabi, ano ba, ililista mo ba kami o hindi? Kung hindi, wag mo na kami isama dyan. Diba? Ganun lang yun, ini-engage mo lang yung mga community ng pie. Ganun yung sinasabi dito, no? So, ayun, nagalit na yung mga pioneers. So, diba? So, ako, huwag na. Baka magalit yung sec. So, ayan. Oh. Tapos, eto naman, no? United States Treasury, nako, they did it again. US, no? They did it again. US Treasury just bought back another 10 billion of its own debt, matching the largest treasury buyback in history, and that was from the last week. No, alam ko, pangatlo na to. No, na binibilin, nagba-buyback sila. Mga idol, ano bang ibig sabihin yan? Magpiprint na ba ulit? No? So, hindi natin sure, ha? So, ito good news to. Kasi, US Senate votes to move forward with stablecoin bill, Genius Act. So, good news yan, ha? No? Mag-move forward na yung ating Genius Act, no? So, para yan sa mga stablecoin natin, mga dude. Malupit yan, mga dude. So, ito na. Michael Saylor. Nako, biglang si Michael Saylor. Sabi kasi dito, breaking, Michael Saylor says MicroStrategy is not a Bitcoin holding company. It's an operating company. Wait! Sabi nito ni Financialot. Didn't you say you were a Bitcoin treasury company just 4 months ago? Sabi niya. So, nagkakaroon na kumbaga nahuli sa bibig, no, yung isda, sabi nga. No, nagkakaroon na sa mga comment ni Michael Saylor, nagkakaroon ng plus. Diba? So, tinatanong siya, kala ko ba ganito, kala ko ba ganyan. Tapos, hey Saylor, why did your director dump 70% of his MicroStrategy stock last week? So, documented to, ha. So, ayun yung sinasabi dito. Tinatanong lang naman, no? Bakit gano'n? Ba't siya nag-drop ng 70% ng stock niya? Ano mo yan? Director mo yan. Diba? Ano ibig sabihin nun? Paano yung mga normal daw na mga nag-i-invest sa inyo? Ganyan, no? Diba? So, kasi kung may kita mo na mismong director, nagda-dump ng stock niya, paano ka pa? Diba? So, parang gano'n. So, ito naman. PYUSD is coming to Stellar Org, researching a broader group of developers and unlocking new opportunities for the stablecoin. More blockchains, great access, and we're not stopping now. So sabi ko dapat kasi ito yung magkasunod na news biglang pinasukan ni Michael Saylor. So ang ganda nung yung stablecoin natin na Genius Act is nagbo-move forward, and then may mga ganitong news, no? So goods na goods yan. No, lalong-lalo na para sa Stellar. Di ko alam, ha. Wala akong Stellar. Do your own research, mga kapatid. No? So, ayan. And then, eto na. Eto yung pinakamagandang news na nangyari kagabi. No? News lang to, ha. Hindi ko pinopromote to, ha. Sila yung nagtanong kasi sila. Ang galing ng mga idol. Bago ko i-play, basahin ko muna to. Brad Garlinghouse predicts XRP could capture 14% of sweep volume in just 5 years. That's 1.4 trillion plus annual cross-border payment. Don't pay the XRP. So ito, pakinggan natin yung interview nila. Swift volume, do you think that the XRP can Swift volume, do you think that the XRP can onboard in the next 5 years? Well, I was filming this last night in Singapore. You're not going to believe what David and Brad said. You're going to see many, many hundreds of billions of dollars of tokenized real-world assets fairly quickly. In 5 years. 5 years, yeah. So, I mean, It's for a dumb reason. Swift today, there's two ways to think about Swift. There's the messaging, there's liquidity. The liquidity is owned by the banks. I think less about the messaging and more about liquidity. Because if you're driving all the liquidity, that's good for XRP. Anyway, so I'll say 5 years, 14%. The reason is auditability. You know, in most So, sinabi ni Brad Garlinghouse, 14%, no, yung mga capture nila sa Swift.
Diba? So, goods na goods yun. Sabi nga, 1% lang. Hindi ko alam kung ilan yung itataas. Pero syempre, for 5 years yun, ha? 5 years. Hindi yun bukas lang, hindi yun 1 year. For 5 years, 14% yung kanilang makakapture. So, sabi dito, na, asan na ba yun? Dito. Wala. Then, may research kasi, tinanong niya si Grok, no? Kapag for 5 years daw, nawala yung ano ko na yun, yung news ko na yun, nandito lang yun, nawala. Bale, ang sabi nun, sa research niya, 14% daw kapag kinalculate mo daw yon, no? Yung mismong sweep lang, no? Sweep lang na capture ng XRP o ng Ripple. Aabot daw yung price ng 500 plus something na dollars. Pero for 5 years yun, hindi yun bukas, hindi yun 1 year o hindi yun, no? Ganun siya. So, pwedeng, tas sinabi doon na pwedeng mangyari nga 2% every year or 3%, ilan ba yun? Basta ganun eh. Parang $100 every nang nadadagdag sa price ng XRP every year. Parang ganun yung sinasabi. Para pagdating ng 5 years, 500 na siya. Ganun. So ngayon daw, pwedeng maging umabot ng 100 or something. Ganun. No? Hindi ako yun wala kasi targis yun. O huwag nyo na lang paniwalaan yun. Basta nakita ko yun eh. So, tas sabi naman dito ni Nietz Box. Sabi dito, I've studied Brad Garlinghouse messaging for years. When he speaks, he means it. It eventually comes true. Saying XRP will capture 14% of all banks' liquidity currently going through sweep is no joke, sabi niya. Reality is setting in. He knows it, the world knows it. Sabi niya, no? So, ayan, grabe yun, mga kapatid, no? Sabi nga dito ni Mason Burr, dito naniniwala ako sinabi niya eh. Brad Garlinghouse is one of the realest in the game. The passion is internal from him, sabi, no? He is not faking anything, 100%. 100%, sabi ni Idol, no? So, naniniwala ako dyan, mga kapatid, pero do your own research, no? I'm not a financial advisor. Sabi dito, isa pang news dito. David Schwartz on how XRP could have shipped with Ethereum style layer 1 smart contracts when Ethereum's Vitalik Buterin was at Ripple, no? Kumbaga, parang pagkakaintindi ko dito, dati bang empleyado ng Ripple si Bob Vitalik? Parang pagkakaintindi ko eh. Also highlighting its pros and cons. It's cost transaction fees to go up and reduce transaction fees per second. So, kung ikukumpara nyo kasi yung transaction fee ng Ethereum, medyo malaki. No? Yun yung parang pinag-usapan nila dito. Tapos sabi dito ni Monica Long says, institutional demand for XRP and RLUSD is unlike anything we've seen. She knows something. So, kung susumahin nyo yung mga balita ngayon sa XRP o sa Ripple, parang puro promises lang na magiging ganito yan, magiging ganyan yan, something, lalaki yan, magkakaroon ng flip the switch. Kayaman tayo lahat, no? So, ganun. So, huwag kayong umasa sa mga ganung news, mga kapatid, no? Mag-research kayo ng sarili nyo, do your own research, kasi mas masaya, no? Sa kalooban kapag nagtagumpay ka. Kung nakita mo yung ni-research mo, tas nagtagumpay yung ni-research mo, napakalupit nun, mga kapatid. Masaya sa feeling yon. Tsaka, dagdag ko lang, no? Yung sinabi dito ni Brad Garlinghouse na 14%, sa sweep lang yun, no? Epekto yun ng pag-capture nila ng 14% ng sweep. Wala pa yung epekto dun ng ETF, no? Wala pa yung epekto dun ng ETF. Tapos nung sa tingin ko nung pag settled ng kaso ng SEC, wala pa doon. So marami pang mga pwedeng maging catalyst yung XRP. Pero hindi ibig sabihin nun nalilipad siya, no? Hindi, sa akin lang pag-aralan nyo mabuti. Kung kayo naniniwala, di kayong bahala. Ganun lang. Kung kayo naniniwala, kayong bahala. Diba? So, ganun. So, sa atin, ngayong araw na to, meron tayong aabangan, which is mamaya yung PPI. Kagabi, panalo tayo ng nasa... Bawal na kasi ipakita mga kapatid no? Pero, nung nag-trade ako kagabi, panalo tayo ng mga siguro... Magkano ba yun? Magkano ba yung 6,000? Basta mga ganun $100 ata, mahigit. Ganun. At sa trade natin kagabi, no? Ayun lang. Pero, yun, gamit ko BitGet
So, pero hindi ko pinopromote yung BitGet ginagamit ko lang siya. Ang gamit ko ay BitGet. Pero, hindi ko siya pinopromote mga kapatid, no? Kahit may link dyan sa baba, hindi ko pinopromote. Hindi na, okay na yun. Basta andyan yung, ito na lang Hindi, wag na, okay na yun namin. Basta andyan. Bahala kayo mga kapatid, no? Basta wala naman tayong bad na, wala naman tayong ni-scam, no? Kasi parang ang feeling ko, ang target lang naman ng batas na yon ng SEC is yung mga scammers. Yung mga nananakit o nananakit ng mga investors. 'Di ba? Tayo, hindi naman tayo ganun. No? Tayo is nag-i-info lang tayo for tas news and then in good faith lang. Sabi nga ni Boss Robo kagabi, no? Ginagawa namin to in good faith. Hindi naman kami nangi-scam di ba? Kumbaga nagbibigay lang kami ng information at nagbabalita. So ayun lang mga kapatid, no. So ngayong umaga, ngayon lang yung ating news. Sana na-enjoy nyo. Syempre, alam nyo naman, love na love ko kayong lahat. Kaya lagi tayo nag-update everyday. So, ayun. No, sana mag-like kayo ng ating video at syempre, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Malaking tulong yan. At maraming salamat ngayon at araw ng kalayaan. Maging malaya kayo. No? Huwag kayong pumayag na hindi matupad ang gusto nyo ngayong araw. Maging malaya kayo. Ayan. Nakita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clever TV and subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Okay. Show them. ito lang. Hurry up. Layo Okay. Alright, see? Wait. See? Yan. Do you see it? Do you see it? So if you want to subscribe to me, it's link in the description. I'm Batman. Bye. Or maybe peace.